Sa F. Catherine's Hospital, agad na dinala si Elena sa intensive care. Nakaupo si Marcos sa waiting room, si Mateo at Diego nakadikit sa kanyang tabi, nakabalot sa navy blue na jacket ng ama. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ang kanilang ina, 4 na taon na ang nakalipas, niyakap ni Marcos ang kanyang mga anak at tunay na tiningnan sila. Takot na takot ang mga bata, kumakapit hindi dahil sa pagmamahal kundi sa desperasyon, dahil ang taong tunay nilang minahal ay nakikipaglaban para sa buhay sa loob ng Lumabas ang doktor, si Patel, matangkad at halatang pagod. Miss Chen, si Miss Elena Rodriguez ay stable pero critical. Matinding malnutrisyon, dehydration, at sobrang pagod ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Mahina ang puso niya. Sistematikong sinisira ng trabaho ang kanyang katawan. Makakaligtas ba siya? Tanong ni Marcos. Kung may tamang gamutan at pahinga. Pero kailangan mong maintindihan, 18 oras siyang nagtatrabaho araw-araw, 7 araw sa isang linggo. Ayon sa medical history, ipinapadala niya halos lahat ng sahod sa Mexico para sa gamutan ng kanyang ina na may cancer. Kumakain siya ng 1 beses kada 2 araw, natutulog ng 3 oras lang. Bumigay na ang katawan niya. Hindi makahinga si Marcos. Bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi siya humingi ng tulong? Tinatanong mo ba siya kung ayos lang siya? Mahina ang tanong ng doktor. Ang katahimikan ang naging sagot ni Marcos. Pwede ba naming makita siya? Bulong ni Diego. Pumasok sila sa gihi. Nang makita ni Elena ang mga bata, dumaloy ang luha. Miss ninyos mga anak ko, patawarin ninyo ako sa takot na binigay ko. Umakyat sina Mateo at Diego sa kama, mahigpit na yumakap. Miss Elena, wag mo kaming iwan, iyak ni Mateo. Kailangan ka namin. Mahal ka namin. Tumingin si Elena kay Marcos, takot ang mga mata. With Chen, patawarin mo ako. Alam kong nabigo ako. Hindi ko na kaya. Naiintindihan ko kung kailangan mo akong tanggalin. Basta bigyan mo lang ako ng 1 linggong sahod para maipadala ko sa nanay ko. Tumigil ka, basag ang tinig ni Marcos. Umupo siya sa tabi. Elena, hindi ikaw ang nabigo. Ako. Nabigo ako bilang amo, bilang ama, bilang tao. Pinilit kitang gawin ang trabaho ng 6 na tao para sa sahod ng isa. Umiwas ako sa mga anak ko gabi-gabi. Pinabayaan kitang magtrabaho hanggang mamatay. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Mas naging magulang ka sa mga anak ko kaysa ako. Isinakripisyo mo ang lahat, kalusugan, buhay, para maalagaan sila at matulungan ang iyong ina. At muntik na kitang hayaan mamatay dahil doon. Ngayon, nagtatapos na ito. Hindi ka nakasambahay ko. Simula ngayon, aalagaan kita gaya ng pag-alaga mo sa mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Pero ang trabaho ko, ang gamutan ng nanay ko di. Bayad na. Ako na ang magpapadala ng pera. Ngayon din ni. Matatag ang tinig ni Marcos. Lilipat ka sa guest house sa aking estate. 3 kwarto, kumpletong kusina, libre hanggat kailangan mo. With Chen, hindi ko kayad. Kaya mo. At gagawin mo. Tumingin siya sa mga anak, saka kay Elena. Iniwan sila ng ina nila noong 6 na buwan pa lang. 4 na taon kong tinakpan ng pera ang problema, nagupang ng staff, nagtayo ng pader, habang nilulunod ang mga anak ko. Pero ikaw ang nagbigay ng hindi ko maibigay, pagmamahal, atensyon, pag-aalaga. Naging ina ka nila sa sahod na minimum. Huminga ng malalim si Marcos. Elena, hinihiling ko, maging tunay na yaya ka nila. May tamang sahod, benepisyo, sariling tahanan. Pwede mong isama ang nanay mo. Ibabalik ko ang housekeeping staff. Hindi ka na maglilinis kailanman. Tulungan mo akong maging mas mabuting ama. Tulungan mo akong ibigay sa mga anak ko ang buhay na nararapat sa kanila. Umiyak si Elena, niyakap ang mga bata. Totoo ba ito? Bawat salita. Pinunasan ni Marcos ang luha. Uwi ako araw-araw sa tamang oras. Dahil sinabi ng anak ko, ikaw lang ang nagmamahal sa kanila. At kasalanan ko iyon. Aayusin ko. Tumingin siya sa mga anak. Mga anak, nagkamali si Daddy. Nakalimutan kong kailangan ninyo ako. Pero pinaalala ni Miss Elena. Hindi ko nakakalimutan ulit. Tumalo ng mga bata sa kanya,
umiiyak at niyakap niya sila ng mahigpit. Mahal na mahal ko kayo. Patawarin ninyo ako. Mahal ka rin namin, Daddy, sagot ni Mateo. Uwi ka na ba ng maaga? Tanong ni Diego. Araw-araw. Nangako ako. Inabot ni Elena ang kamay at hinawakan ni Marcos. Salamat sa pagliligtas sa mga anak ko nang ako'y wasak. Salamat sa pagmamahal sa kanila, sa pagiging lahat ng dapat sana ay ako. Marcos, ikararangal kong tulungan ka, maging bahagi ng pamilya mo. Ang araw na umuwi si Marcos nang hindi inaasahan at nakita si Elena na bumagsak, natuklasan niya ang tunay na nawawala sa kanyang buhay. Hindi tagumpay, hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi pagmamahal, koneksyon, pamilya. Ang kanyang mga anak ay may ina na muli. Si Elena ay may kalusugan at ina. Si Marcos ay natutong maging present. Lahat sila ay nagligtas sa isa't isa, dahil minsan, ang pagwin ng hindi inaasahan ay nagbabago ng lahat. Isang bilyonaryo ang bumalik ng hindi inaasahan sa oras ng tanghalian at nakita ito. Ang pilak na Mercedes-Benz ni Marcos Chin ay dumaan sa bakal na tarangkahan ng kanyang Westwood Mansion alas 12:43 ng tanghali, 3 oras na mas maaga kaysa karaniwan. Ang 28 anyos na sihi ay lumuwag ng kanyang madilim na asul na kurbata, ang ulo'y kumikirot mula sa mabagsik na negosasyon sa umaga. Umalis siya sa trabaho nang hindi nagsasabi kanino man. Walang babala, walang anunsyo, isang matinding pangangailangan lang na umuwi. Ngunit habang umaakyat ang kotse sa driveway, may nakita siyang nagpahinto sa kanyang puso. Ang batang kasambahay na si Elena ay nakahandusay sa semento malapit sa mga haliging bato. Ang kanyang itim at puting uniforme ay maruming-marumi at hindi siya gumagalaw. At nakatayo sa ibabaw niya, umiiyak at sumisigaw sa matinding takot, ang 2 batang lalaki, isa nakadilaw na shirt at beige na shorts, ang isa nakapulang may navy blue na guhit na shirt at maong na shorts. Ang kanyang mga anak. Itinigil ni Marcos ang kotse at mabilis na tumakbo, ang kanyang navy blue na jacket nakabukas. Mateo! Diego, sigaw niya. Ang batang nakadilaw, si Mateo, ay tumingala, luha ay dumadaloy. Daddy, may mali kay Miss Elena. Ayaw niyang magising. Lumuhod si Marcos sa tabi ni Elena, nanginginig ang kamay habang sinusuri ang pulso. Mahina, ngunit naroon. Elena, naririnig mo ba ako? Marahan niyang tinapik ang mukha nito. Bata pa, marahil 26, maputla at malamig ang balat. Ang uniforme nakalawlaw sa payat na katawan na hindi niya napansin noon. Ano nang nangyari? Tanong ni Marcos, nanginginig ang daliri habang kinukuha ang telepono. Naglaro kami sa may gate habang hinihintay ka, hikbi ni Diego, kumakapit sa puting dress shirt ng ama. Lumabas si Miss Elena para magdala ng tubig, tapos sabi niya nahihilo siya. Bigla na lang siyang bumagsak. Tumawag si Marcos sa 911, kumikislap ang kanyang pilak na relo sa sikat ng araw. Kailangan ko ng ambulansya agad. 1,847 Belmont Estates, Westwood. Babaeng nasa mid-20, walang malay, mahina ang pulso, malamig ang balat, posibleng emergency. Daddy, mamamatay ba si Miss Elena? Bulong ni Mateo, basag ang tinig. Hindi, anak. Hindi siya mamamatay. Nangako ako. Hinagka ni Marcos ang ulo ni Elena. Napansin niya ang mga kamay, basag, sugatan, dumudugo. Mga kamay ng taong nagtatrabaho lampas sa kaya ng katawan. Biglang bumalik ang alaala, 2 linggo ang nakalipas, tinanggal niya ang lahat ng kasambahay, 5 sila, dahil sa budget restructuring. Isang kasinungalingan. Mas kumikita pa ang kumpanya. Gusto lang niyang bawasan ang gastos para sa investors. Naiwan si Elena dahil siya ang pinakamura. Nagmakaawa itong manatili. Chin, please. Kailangan ko ang trabahong ito. Gagawin ko lahat. Ako na ang bahala sa buong bahay. At malamig na sagot ni Marcos, sige, parehong sahod, pero ikaw na ang gagawa ng lahat. 2 linggo, si Elena mag-isa ang naglinis ng 12,000 DTNE mansion, nagluto, naglaba, nagalaga ng mga bata. Isa lang na gumagawa ng trabaho ng 6. Hindi niya nakita ang pagod na mukha, hindi niya tinanong kung kumakain ba. Daddy, hindi kumakain si Miss Elena, biglang sabi ni Diego. Kahapon sinubukan naming ibahagi ang tanghalian, pero sabi niya hindi siya gutom.
Nakita naming nanginginig ang kamay niya habang nagbubuhos ng juice. Lumapit ang sirena. Tumingin si Marco sa mukha ni Elena, maputla, maganda, ngunit lubos na naubos. Palagi niya kaming inaalagaan, bulong ni Diego. Kapag wala ka, Daddy, siya ang nagbabasa ng kwento, siya ang nagluluto, siya ang nagpaligo, siya ang nagtatakip ng kumot at kumakanta. Tumama ang mga salita kay Marcos na parang maso. Kailan niya huling tinakpan ng kumot ang mga anak? Kailan siya huling nagbasa ng kwento? Dumating ang ambulansya. Sir, lumayo muna. Mga anak ko sila, sagot ni Marcos, yakap ang dalawa. At ang babaeng ito ang nagalaga sa kanila habang pinabayaan ko ang lahat ng mahalaga. Sinuri ng paramedic si Elena. Matinding dehydration, malnutrition, exhaustion. Ang katawan niya bumibigay na. Kailangan na siyang dalhin. Habang inaangat si Elena sa stretcher, nahulog ang isang papel mula sa bulsa. Pinulot ni Marcos. Isang liham sa Espanyol. Nabasa niya ang ilang salita, Mihija, por favor, necesito para madre. Anak ko, pakiusap, kailangan ko ng pera para sa nanay. Kumirot ang lalamunan ni Marcos. May ina si Elena na nangangailangan. Sa halip na humingi ng dagdag na sahod, mas lalo siyang nagtrabaho. Halos pinatay ang sarili sa paggawa ng 6 na tao para sa sahod ng isa. Daddy, wag mong hayaang mamatay si Miss Elena, iyak ni Mateo. Siya lang ang nagmamahal sa amin. Ang mga salita'y sumira kay Marcos. Siya lang ang nagmamahal sa kanila. Ang sariling mga anak nagsasabing mas mahal sila ng kasambahay kaysa ng ama. Sasama ako, sabi ni Marcos sa mga paramedic, sumakay sa ambulansya kasama ang mga anak. Hindi ko siya iiwan. Hindi na ngayon.